Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mukhang yung best friend mo, mukhang daming kaaway ngayon, kaliwat kanan yung pinariringgan, ah. Oo, nasingit pa nga ako sa kanyang sa kanyang online nadamay pa ako Buti lang, hindi ako masyadong binanatan. Pero bakit ganun? Bakit ganun, ano? Bakit parang ang dating kay ni Senator Alan Peter Cayetano ay kahit sino na lang inaaway niya. Ang dami niyang kaaway sa totoo lang. Well, tingin ko nagmarka masyado yung pagkatanggal niya as Senate President. No, tingin ko tinamaan siya ng husto ron. No, dahil it was a very disgraceful moment sabi nga ng marami ay kinaladkad niya pababa yung Senate as an institution. So tingin ko nag-rankle yon sa kanya. Kaya ngayon para siyang suicide bomber, no? Damay-damay na tayo, no? Kaya pag pinapanood ko siya sa impeachment trial, nagugulat ako Parang walang limits yung kanyang galit yung kanyang bitterness, no, at yung kanyang pagiging condescending at saka patronizing sa lahat, lalong-lalo na mismo sa kanyang kapwa mga senador. Kaya kitang-kita mo si Senator Ping Lacson, galit na galit Nakita mo ba na ganyan kagalit si Senator Ping Lacson? Oo. Pero hindi din atras yun. Pag yun ay kinanti mo, ay hindi atras yung Ping Lacson. Oo, hindi. Ang tingin ko nga sa kanya, Rottweiler. Naglalakjo. Hindi bumibitaw. pag kinagat ka, hindi nabibitaw yun, no? Opo. Kaya very revealing yung binanggit niya na 6.79 billion yung insertions at very specific yung sinabi niya na ayon sa kanilang initial data 25% doon ay nakuha para sa kickback sa Taguig yan at na-identify na daw nila kung sino yung bagman. Si Ping Lacson medyo magaling na investigador yan Hindi yan basta-basta magbibitaw ng salita na wala siyang katibayan. No? Kaya tingin ko itong susunod na kabanata dito sa dramang ito ay mas matindi. Tama. Kung may ilalala pa ito bago humupa. Correct. Kaya nga grabe rin yung atake ni Alan Peter sa kanya. Very personal Very personal. Pati yung pangalan niya, binababoy. Yeah. Sa kapitayo sa Malacanang, what can you say? Bakit ganun ang trust rating ng presidente? Magsusona na siya in 1 week's time. Hindi na usad yung sa vice presidente naman, steady lang. Pero sa presidente ay hindi na naangat. Ano bang dapat niyang gawin para umangat yan? At ang unang tanong muna siguro ay ba't hindi naangat? Well, una, gumuho yan dahil nga dito sa scandal, no? Flood control scandal. Kahit hindi naman siya yung wala namang ebidensya linking him dito, directly linking him. Siyempre, mga tao ng gobyerno yung na-link dito sa scandal, no? Kaya ang tama sa kanya. Ikalawa, usually kasi ang vice presidente mas mataas sa presidente. Dahil yung responsibility sa gobyerno, responsibilidad sa pagpapatakbo ng bansa, wala naman sa kanya. So, halimbawa, itong napag-usapan ni Rex, yung usapin sa kabuhayan, dahil merong internal at external factors na nagpapababa sa ating kabuhayan, ang sisi niyan, usually sa presidente. No? Kaya siya yung tinatamaan. Ikatlo, medyo tumaas siya ng konti. Tumaas siya ng 8%. Si Sara, yung taas niya 2% within the margin of error. So, ibig sabihin, hindi naman siya tumaas o bumaba. Yung presidente, tumaas ng konti, 8%. From a negative 15 to a negative 7. No? Paano kung bumaba pa yon? Delikado, baka mag-free fall Ibig sabihin ng free fall, magtuloy-tuloy na hindi mo na mapigilan. At least ngayon, medyo napigilan dahil tumaas. Pero ang pinakamahalagang dahilan dito, yung elephant in the room, meron ba siyang mapapakulong the soonest? Halimbawa, going into the SONA, first anniversary ng kanyang mahiya ka naman SONA. Second to the last SONA. So, ano yung kanyang sasabihin dito sa kanyang nilunsad na mahiya ka naman campaign, anti-corruption campaign? Ano na nangyari doon sa binanggit niya na 15 biggest contractors na involved sa anomalya? Napapakulong mo pa lang 0.5, yung kalahati ng diskaya.
So meron ka pang 14.5 na hindi nakukulong o nakakasuhan. Tapos yung mga congressman na 67 daw ang involved dito sa flood control, wala rin kahit isa pa. So, yan, magrarangkel yan sa kanyang approval ratings. Kaya siya tinatamaan. So, No? what are you saying, Sek, na dapat may ipakulong kang big fish? Hindi pa Yes. pwede yung mga kontraktor na ipakulong mo o ilang senador dyan, dapat damihan mo pa ipakulong mo. Yes. Halimbawa, yung nag-iisang secretary na nakulong, nakasuhan at nakulong, si Secretary Baroan, naging naging witness pa, state witness. Which means, immune siya sa suit. Yeah. At saka hindi babawiin yung kanyang ninakaw. No, hindi pa natin alam ano ba yung kanyang sasabihin. Baka siya kasi mag-provide ng smoking gun dito sa mga ibang big fish. No, pero kailangan gawin nila the soonest bago magsona. No? At mukhang ganun yung indication sa mga salita ni Ombudsman Boying Remulla. Pero kung na lang ilang araw na lang ba? No? Isang linggo na lang. August. Next Monday na yun. 20 so, ngayon, di ba? 27 yun eh. So isang linggo na lang. Linggo. Isang linggo na lang, no? This will be a very intense week. Dahil meron kang impeachment, meron kang bangayan, no? Ng mga senador, tapos meron kang papunta sa SONA. Di ba? So, this So will be magiging aligaga pala lahat ng reporters, analyst, mga politiko this week. This is going to be a big week for all of us. Oo, correct. At sabi ko nga lagi dito, 2028 will happen in 2026. Di ba? Dahil nga, ang daming mga problema rito, ang daming mga issue, ang daming krisis. Kung sino makaka-harness niyan, yun yung lalamang going into 2028. Kung sino yung hindi makaka-harness niyan, kung sino yung tatamaan niyan, delikado yung presidente, baka maging early lame duck siya. No? Actually, Mataas kasi yung vice president dahil wala pa namang sumusulpot na alternative sa kanya. Opo. Diba sinusukat siya sa presidente? Yung presidente hindi naman kandidato Wala pa naman nagsasabi na ako ay tatakbo, maliban sa vice president. Tama. Hindi, yun ang susunod ko ang tanong sa iyo. At this point, can we consider the president a lame duck president already? Or too early, hindi pa siya lame duck? Mukhang makapangyarihan pa masyado ang presidente ngayon. Di pa, 2 years pa At sa ating sistema, very powerful ang presidente. Tama ka, Alvin, no? Very powerful siya. So marami pa siyang pwedeng gawin. At pwede pang matakot sa kanya itong mga korap. Pero, nauubos yung panahon niya. Kaya, yes, very powerful siya. Yes, marami pa siyang gagawin. Kaya nga, ang daming bumoto for impeachment Sa House, di ba? Mas malaki pa kaysa last year. Dahil takot pa sa kanya yung mga kongresista. Marami pa siyang pwedeng gawin. Pero dapat gawin na niya. Hindi na siya dapat magpatumpik-tumpik. Sec, we have 3 minutes left. Isa na lang. Today ay magbobotohan ang mga senator judges kung bubuksan o hindi bubuksan itong mga bank, AMLAC at iba pang records. Ano sa palagay mo mamaya? Magkakaalaman tayo kung sino ang susuporta at sinong hindi susuporta. Mukhang obvious naman kung sino hindi susuporta. Ano po? Pero sa palagay mo, mananaig yung pagbubukas o paggamit ng mga dokumentong ito laban sa pangalawang Pangulo? Una, very important yan. Baka yan yung pinaka-importante. No, bago yung botohan mismo. No, importante 'yan sa proseso. Dahil 'yan yung magiging yan yung magiging smoking gun dito sa impeachment. Dahil yung grave threats alam na natin 'yun di ba? Napanood natin lahat Confidential fund alam na natin 'yun Yung bribery alam na natin 'yun Ito hindi pa lumalabas At saka yung BIR. Di ba? Kung lalabas, kung didesisyonan yan na yan ay mamaya, pagdidesisyonan yan, halimbawa, namumuro na maaprubahan Namumuro dahil may majority ka No? Yan ang magiging game changer dito sa impeachment na ito. Yan yung may impact sa court of public opinion. Yan ang may impact sa mga senador na swing o yung hindi pa ganun kasolid for or against, no? Yan yung mahalaga. Kaya diyan mo indication yan dun sa magiging boto ng mga senador sa
dulo or to acquit, no? At makikita mo merong pressure na, may malaking rally ngayon sa Liwasang Bonifacio kagabi. Possibility pupunta yan sa Senado, no? Para magbigay ng pressure. No? Kaya ngayong araw ay napakahalaga dito sa impeachment process na ito. Pero palagay mo today, aabot ba sa botohan kung saan maglalabasan na ng anyo, ano? Kasi ngayon, parang may kutublan tayo na hindi ito sasama sa ganere. Pero mamaya, ang insights mo ba ay aabot sila sa botohan? Kasi usually, umaabot sa botohan if you divide the House, na hindi pa nangyayari so far, ha? Wala pang division of the House na nangyayari so far, Secretary. Yes, dapat kasi last Wednesday yan eh. Last Wednesday, hindi natuloy, no? Ngayon, matutuloy na yan. At tingin ko, by all indications, maaprubahan. Pero, ang sinasabi ko nga, parang kanyan eh, parang indication dun sa magiging botohan sa dulo. To acquit or to convict. Kaya bibilangin mo yung mga magboboto ngayon. Ibig sabihin is, kaya na bang i-rule ni presiding officer Francis Escudero yan? Kasi usually siya na nagde-decide, di ba? At nasusunod siya, wala nang nag-object na i-object. O pag may nag-object, let's divide the House. O sa palagay mo, kaya na ni Escudero yan? Yes, katulad nung simula, di ba? Sinabi, Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. conviction is 16 votes. Kung meron kayong pagtutol, punta kayo sa Sa Supreme. Korte Suprema, oo. O dito, Dito, ito simple majority lang ito. Of those present, those present. Hindi ito simple majority ng total. Simple majority ito nung dadalo. Dahil minsan kasi maraming absent eh. Lalo na sa minority. Minsan sabay-sabay silang wala eh. Kaya tingin ko ito yung pinakamataas ang attendance, no? Dito. Dahil nga very crucial yung botohan na ito. Apo. So si Senate Presiding Officer Chis Escudero na lang magdi-decide sa palagay nyo, hindi naaabot ito sa botohan na i-divide pa yung House para magkaalaman? Tingin ko aabot sa botohan, Alvin. Aabot sa botohan, Very controversial ito. At ililift mo yung bank secrecy laws eh. Oh. Na pwede naman gawin during an impeachment. Malinaw naman yun sa ating konstitusyon, sa mga rules, no? Ang tanong ay, mananalo ba o hindi? Simple majority lang yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.